Muli po kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa magandang gabi. Panginoon, umaga, hapon, saan man sulok ng mundo, na muli mo kaming pinagkaisa, Ama. Salamat din po sa patuloy na pagwe-welcome mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa gawaing ito, Ama. Tunay nga na ikaw ang nagmamay-ari, Panginoon, ng ministeryong ito. Kami po, Panginoon, ang pumapasok at lumalabas, at ikaw po, Panginoon, ang mananatili, Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa bawat isa na nakikiisa sa gawaing ito, Panginoon, kung bakit patuloy kami, Ama, na nagkakaroon ng pagkakaisa, unity, pagmamahal, pagmamalasakit sa bawat isa. Salamat sa banal mong salita, Panginoon, na nagbibigkis sa bawat isa sa amin na magpalakasan kami, Panginoon, at magpalalim pa sa iyong mga salita. Salamat sa pagkain ng buhay, Panginoon, na lagi mong hinahanda para sa amin, hindi lang sa aming lamesa, Panginoon, kundi sa aming espiritual na pamumuhay. Salamat po sa katugunan at pag-abot mo sa bawat panalangin, Panginoon, at pasasalamat na aking mga kapatid. Tunay nga, Ama, na pinatutunayan mo, O Diyos, na ikaw ang Ama sa langit, Panginoon, na hindi magkukulang. Sapat ang biyaya mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ano man ang kalagayan, katatayuan ng bawat isa, Panginoon, tapat kang Diyos na tumutugon sa aming pangangailangan. Kaya naman, Ama, muli po, Panginoon, hinihingi ko, Ama, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ilagay mong mga salita sa aking mga labi, Panginoon, at kasangkapanin mo lang ang iyong lingkod, Ama, na magamit ngayong gabing ito, Panginoon, upang maipahayag ang dakila at kamangha-mangha mong gawa sa aming mga buhay, upang higit ka naming makilala ng mas malalim pa, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Pagkat ito pa rin, Panginoon, ang authority, Ama, at dapat masunod sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat na ikaw, Panginoon, na aming Panginoon. Purihin ka, dakilain at lulatiin ka, Panginoon. Tago mo lang ako sa iyong likuran at ikaw po ang maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, O Diyos. Itanim mo sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa, Panginoon, ng salitang ito. Na saan man sila magpunta, Panginoon, alam nila, O Diyos, na ikaw ang tanging Diyos na luluhuran, sasambahin at luluwalhatiin mula ngayon, Panginoon, at sa darating na panahon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Praise God. So, tanungin ko lang po kayo, no, kung sino po nakakaalala ng topic natin last week? No po, yung ating 3 points na I am ng Panginoon. Anyone po na gusto pong sumagot para makita naman natin na hindi lang kayo tagapakinig, kundi itinatanim niyo po sa inyong mga puso yung inyong napapakinggan. Anyone po na nakakaalala? Yes, no? Yes po. Ang topic natin is God is a good shepherd. Amen. So may 3 points tayo. I am the, ano po yun? I am the gate or the door. I am the Amen. good shepherd, and I am the resurrection and the light. Amen! Praise the Lord! Talagang nakinig ang tuyang. Purihin ang Diyos. Ano po? So, tinapik natin yung tatlong I am. Last week, ano po? So, may natitira pa tayong 4 na I am po. Ano? So, dito po, ano, sa introduction natin, makikita natin dito, no, yung private ministry po na binibigay sa atin ng Panginoon, na po, na naging glory ng ating Panginoon at resulta po ng salvation kung bakit tayo nagsasama-sama ngayon. No po, yun po yung mga dahilan. So dito, gusto pong malaman ni John sa atin, no, na malaman niya ang purpose ni Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin. At dapat, katulad po ng lagi kong sinasabi, no, dapat alam din natin. No, alam natin ang purpose ni Jesus sa buhay natin at alam mo rin ang purpose mo kay Jesus. Amen? Mahalaga po yun. Kasi that is relationship. No, our purpose is to know Jesus. No, napapansin niyo po sa mga mensahe ngayon, marami ng mensahe about sa kasalanan, about sa kung ano-ano pa po ano, immoralidad, 'di ba? Sa churches, marami na pong mga nakikita tayo ng mga pinapahayag na salita. Pero gustong malaman ng Panginoon, no po, kung anong totoong puso at dahilan kung bakit tayo naglilingkod. No, yun po yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kung bakit pare-pareho tayo na may salvation at kaligtasan po. Amen? So, we know about Him. No po, alam natin yung tungkol sa Kanya.
But, minsan po, you don't know Him. No? Maraming taong nakakakilala sa Kanya, maraming taong kumikilala sa Kanya, sabi nga po, no? Pero minsan, ang totoo, hindi naman talaga nila kilala si Jesus. Yung ibang tao, ang sabi nila, tao lang si Jesus, di ba po? Kaya napakahalaga po ng knowing and believing. No po? Knowing and believing is not faith. No? Kapag sinabing alam mo at kilala mo, hindi ibig sabihin faith yun. Magkaiba po yun. Amen? So, knowing and believing Jesus, no po, ang totoo po, yun ang beginning ng eternal life. Hindi po ang faith. No po? Hindi po ang faith. No? Madalas po kasi pag tinagalog na siya, kapag galing po sa English translation, pag tinagalog na, ang alam natin pananampalataya. Pero kung iisipin mo sa sarili mo, no po, don't misunderstand me, pakinggan niyo po yung sinasabi sa atin. Magkaiba po ang naniniwala ka sa nananampalataya ka. Kapag naniniwala ka, hindi mo pa nakikita, naniniwala ka. Kahit anong mangyari, naniniwala ka na may hangin, naniniwala ka kahit di mo nakikita. No po, ang nananampalataya po kasi, nanampalataya ka kasi may nakita ka na. Magkaiba po yun. No po, magkaiba yun. So, as we see, no po, kung makikita natin, sa verse po ng knowing and believing who is Jesus is the beginning of eternal life. Kaya nga, anong pong sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Ano po yung minahal niya? Yung world, yung buong mundo. No po, lahat. No? That He gave His only begotten Son. No po, pakinggan niyo po yung verse ha. That whoever so believe, ang sabi po dito, hindi faith. Believe it is in Him, not perish, but have everlasting life. So, kung sino daw po yung maniniwala, pabasa nga po sa Tagalog, kasi yung iba po, nagiging iba yung Tagalog niya pag tin-translate na. Na po, John 3:16 po, kung may Tagalog po kayo. Tapos, pahanap din po ng iba sa John 20:31 po. Sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mangapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po, Nay. Nakita niyo po yung difference, ano? Pag sinasalin na po siya ng Tagalog, ang nangyayari po, sumampalataya sa kanya. Na po? Pero sa English po, makikita natin kung sinong maniwala. Kasi ang paniniwala at pananampalataya po ay magkaiba. Even though hindi po yun masama. Ano po? It is part of it. But the things is, di ba, naniwala ka po muna, kaya tayo nagkaroon po ng everlasting life. No? Kung sinong maniniwala sa atin. Kaya nga po, ang tanong ng Panginoon kay Martha, do you believe? Di ba po? Faith pleases Him, yes. Di ba sabi ng Lord, you cannot please me without faith. But iba po ang believe. Do you believe in me? Di ba? Yun po ang tanong niya. So ano pong sabi sa John 20:31? Ano pong states dito? Sabi niya, but these are written that you may believe. Pahanap po sa Tagalog. No? But these are written so that you may believe that Jesus is Christ, the Son of God, and that by believing po you may have life in His name. Pabasa po sa Tagalog, John 20:31. Dito po sa John 20 verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. So nakita niyo po, sa Tagalog, sampalataya ulit yung ginamit nila kaysa sa maniwala. Ano po? So mahalaga lang po na alam natin, which is hindi masama po, hindi masama. Pero the things is, you have to believe. No? Kasi una tayong naniniwala bago po tayo sumasampalataya. Amen? Kaya nga po, faith is not believing, and believing is not faith. Amen? Although parang magkapareho po siya.
No po? So, purihin po ang Panginoon. So, nagsisimula po sa believing, no, na naniniwala tayo sa Panginoon, ang everlasting life. At believing din po kung bakit sa kanyang pangalan, no po, na nagkaroon tayo ng buhay. No po? At dahil po, pagkatapos ng believing natin, dun po tayo nananampalataya sa Panginoon. Dahil pinapakita ng Diyos na totoo siya, buhay siya, at tunay siya. Amen? So makikita po natin, the life in His name, sabi po, no, yung buhay daw po sa kanyang pangalan. No po? Dito makikita natin yung meaning ng abundant life, no? Yung parang yung malagong pamumuhay po, no, bilang personal relationship with God and eternal life in heaven with Jesus. No, sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Si Jesus po ay dumating sa atin, ano po, sa gitna po ng ating mga takot, di ba? Si Jesus dumating sa kalagitnaan ng iyong mga sakit, pain, di ba po, mga pagdududa mo at pagdadalawang isip mo, confusion mo, na po, He speak peace, na po, nangungusap siya sa iyo sa pamagitan ng kapayapaan. He breathes the breath of the Holy Spirit into your life. Na po, ang Panginoon po, halos pareho po ang kanyang kapamaraanan sa Diyos Ama. Nung nilikha po ang langit at lupa, na po, ano pong ginawa nila? Hiningahan nila. No? Paano ka nagkaroon ng buhay? Hiningahan tayo ng Panginoon. Na po, si Jesus Christ, napansin niyo po, no? Ewan ko po kung napapansin ninyo. Bago po umalis si Jesus, nung pinuspos po ang mga disciple at mga naniniwala sa Panginoon, yung mga taong sumasampalataya sa Kanya, ano pong ginawa niya? Hiningahan niya din po. Di ba? Hiningahan niya din, kaya sila napuspos ng banal na Espiritu. Kaya ang pattern po ni Jesus at ng Diyos Ama iisa. Kaya nila tinanggap ang Holy Spirit dahil sa hininga na ginawa din ni Jesus Christ. Sometimes, hindi mo naintindihan yung kaparaanan ng Diyos, pero that's it. Na po? Hiningahan niya at tumanggap tayo agad. May kapangyarihan ang kanyang breath. Di ba po? Kaya nga napakahalaga na lumalabas sa bibig mo eh. Hindi mo alam, napakahalaga na mga salitang lumalabas sa bibig mo. Ang kapangyarihan ay nasa bibig mo. Sabi nga po, di ba? Kasi even si Jesus, even ang Diyos Ama, sa bibig nila nanggaling ang ating buhay. Ang ating hininga, ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ang galing sa bibig nila. Amen? Nakakita'y bulag sa pamagitan ng bibig ni Lord. Amen? Sinabi niya, gusto niyang gumaling. Oh, lahat, binibigkas niya, gusto kitang gumaling. Dinuraan niya, nilaro niya sa putik yung at nakakita yung bulag. Amen? Kaya, doon po siya naniwala, diba, na si Jesus ay Panginoon. Amen? So, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Sa pamamagitan po ng 3 isda, at 2 tinapay, minultiply po ng Panginoon ang pagkain ng mga tao. Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, alam ko pong alam nyo to. Yung mga tao noon, they looking for Jesus, hindi dahil sa connection nung sila ay nakakain ng tinapay. Hindi sila nasatisfied dahil sa tinapay na yun. Kailangan nila si Jesus. Kaya nila hinahanap si Jesus. Ano pong sabi sa John 6:26 po? Pabasa na lang po sa Tagalog. John 6:26. Sumagot si Amen. Ayan, sige po. Sige po. Ako na lang po. John 6:26. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at amen po. Amen. So, dahil sa tinapay po, dahil nakakain sila ng tinapay, hinahanap nila si Jesus. Amen? Yung ibang tao po, they are hanging there, not because of us, but they need us to sustain them. Yung ibang tao malapit sa'yo, hindi dahil sa'yo. Katulad po ni Jesus. Yung ibang tao malapit sa'yo kasi nasusustain mo sila. Yung ibang tao malapit sa'yo kasi may kailangan sila sa'yo.
Yung ibang tao, malapit sa'yo kasi may impluwensya ka. Ano po? That is the nature of people. Kaya dito po pinag-iingat tayo ng Panginoon. Ano po? Hindi lahat ng mga nakakain ng tinapay noon sa bundok, kailangan nila si Jesus. Amen? Ano po? Yun yung pinapahatid sa atin. Ano po? Hindi dahil nakakain sila, kailangan nila si Jesus. Kaya mahalaga po kaya nga pinaalalahanan tayo ng Panginoon, piliin mo kung sinong kaibigan mo. They will corrupt you pag hindi mo napili kung sinong totoong kaibigan mo. Amen? So, madalas po nagjo-join sila for good but not for bad times. Sino po yung nakaka-relate, 'di ba? Na nakakakita ng mga bagay na kasama mo sila sa good time but not in your bad times. Amen? Or kasama mo sila kasi you can provide sa pangangailangan nila. Pero pag ikaw na ang nangangailangan, you cannot see them. Bigla silang naglalaho. Amen? Na po? Ganun po yung nangyari kay Jesus noon. No, kaya huwag ka magtataka ngayon, kapatid, kung may mga ganong klaseng tao sa buhay mo. Nakasama mo sa saya, pero hindi mo kasama sa hirap. Even ang mag-asawa, di ba? Ang relasyon ng mag-asawa. May mga mag-asawa na nabalitaan nyo ngayon, magkahiwalay na. Bakit po? Nakalimutan nila yung pangako nila na for better and for worse. Gusto nila kasama lang nila yung asawa nila for better. Pero pag worse na, hiwalay na tayo. That's not the word. No, that's not the word of the God. No po, kaya napakahalaga po. Napakahalaga po, honoring your mother and father. Amen? 'Di ba? Yung ibang taong paniniwala nila, i-honor mo lang katulad ng sa mundo. 'Di ba? Ino-honor mo ba yung magulang mo dahil sinabi ng mundo o dahil sinabi alang-alang sa Panginoon? Hindi mo i-honor katulad ng pagbibigay ng honor ng mundo. Sa mundong ito, kabaligtaran po sa salita ng Panginoon. Ang pag-o-honor sa mundo, binibigyan ka ng parangal, ng medal dahil may nagawa ka. Binibigyan ka ng trophy dahil nanalo ka. 'Di ba? Binibigyan ka ng mga cash reward. That's honor. 'Di ba? Yun yung word nila dito sa mundo. Ino-honor ka nila dahil may nagawa ka. Pero sa salita ng Diyos, even Jesus honor people. 'Di ba? Ino-honor ni Lord. Sabi nga ni Lord doon ibigay nyo, 'di ba? I-honor nyo si yung pinaka-king nila. Ibigay yung bahagi na para sa kanya at ibigay ang bahagi para sa Diyos. 'Di ba? 'Di ba po yung king dati nung ibigay mo para kay sino nga yun, yung sinusubok po nila si Jesus that time. Paano daw yung sa tithes, 'di ba? Yung sa pag-ano, 'di ba? Ibigay mo para sa kanya, i-honor niyo siya, sabi niya, at i-honor mo din ang para sa Yes. 'Di ba? Kay Caesar. Ibigay ang para kay Caesar. That's honoring, 'di ba? I-honor mo siya at i-honor mo din ang Panginoon. Ano po? Sabi ni Lord, i-honor mo yung magulang mo, 'di ba? Hindi niya sinabi kung mabuti lang 'yan, i-honor mo. Pero kung masama siya, wag mong i-honor. Hindi. Honor your mother and parents, sabi niya, for the sake of God. Tapos 'yun, kapatid, wala ka ng question din. 'Di ba? That is the authority. Kasi katulad po ng sinasabi ko nga na pinapaunawa rin ng Panginoon, ino-honor mo nga ang presidente sa ayot sa gusto mo, tama ba? Ino-honor mo yung mayor sa ayot sa gusto mo. Ino-honor mo yung governor pag nagbigay sila ng utos sa ayot sa gusto mo. Bakit pag ang Diyos, 'di ba? May question ka pa, may dahilan ka pa, may katwiran ka pa. But that's the authority. Amen? Ang salita po ng Diyos ay authority. Na po, pinakamakapangyarihan yan sa lahat. Whether you sundin mo yan at hindi, mananatili siyang Diyos, kapatid. At mananatiling magkakasala ka sa Kanya kung hindi mo yan susundin. Amen? So, napakahalaga po nun. Amen? Hindi mo ino-honor at hindi niya sabing i-honor mo yung magulang mo kung mabait lang siya o mga may nagawa siyang mabuti sa'yo. I-honor mo siya, that's it. Period. Tapos po yun. Ano po? Kaya, tandaan po natin yan. Ano po? Ano man po ang inyong katatayuan at kalagayan, alalahanin niyo po, for the sake of God, i-honor po natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dito, binigyan po tayo, we want to pray to give. Ano po? Binigyan tayo ng Panginoon na magbigay po ng malaya. At even si Jesus po, binigay niya sa atin, yung kanyang buhay, he laid down his life para sa iyo at para sa akin,
yung desire niya, na po, at para masunod niya ang Ama. Dapat ganun din po tayo. Mamatay tayo, kaya nga, mamatay tayo at ire-resurrect niya yung bagong tayo. Ayaw niya nung lumang tayo. Na po, same like God to people. Na po, kailangan magkaroon po tayo ng rational commitment sa Panginoon. Napakahalaga po nun. Kaya nga, do you seek God for who He is? Or what you can get to Him? Hinahanap mo ba si Lord, 'di ba? Dahil hinahanap mo siya? O hinahanap mo siya dahil may kailangan ka sa kanya? O hinahanap mo siya dahil kailangan mo siya? Amen? Si Jesus is a bread of life. Sabi po sa John 6:33 hanggang 35, no po, pabasa po sa Tagalog. John 6:33 at 35 po. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito. 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen po. Amen. So, napakahalaga po na, hindi ka lumalapit sa Kanya dahil kailangan mo lang yun. No po? Because siya ang bread. Kailangan nyo maging isa. Ikaw at ang Panginoon, kailangan mo maging isa at kailangan alam mo yun. He is the source of life. Diba? Apart from Him, you are nothing. He is the life sustainer. Siya po ang nagsusustain sa buhay mo. Yun po si Jesus. No po? Sometimes we look for hunger, but it won't satisfy us. Katulad ng mga tao po sa binasa sa verse. Nagugutom sila, pero yung bawat tinapay na kinakain nila, mamaya gutom ka na ulit. Amen? Di ba po? Kapag nagpa-fasting kayo, nararamdaman nyo ba? No po? Pag nagpa-fasting kayo, you're not fasting. Di ba? Dahil kailangan mo si Lord. Nagpa-fasting ka dahil may kailangan ka sa Kanya. Tama po ba? Di ba? May hinihingi ka sa Kanya. May hinihiling ka sa Kanya. May gusto ka para sa Kanya. No po? Sometimes, minsan, kailangan palitan naman natin yung dahilan natin kung ba't tayo nagpa-fasting. Minsan, mag-fasting din tayo dahil gusto lang nating ipakita sa Panginoon na kailangan natin siya. No? Hindi lang sa mga bagay na nakukuha natin sa Kanya, kundi makita sa atin yung totoong pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba na nagmamahal sa isang Diyos. Amen? Hindi lang po sa hunger natin. Dahil gusto nating masatisfy, katulad ng mga tao noon. Yun po yung gusto ni Lord na mabago sa ating mga Kristiyano. Na po? Kaya nga minsan, di ba, dahil hindi tayo masatisfy ng mundong ito, we look for the place. Yung mga ibang tao, di ba, na wala tayo sa Panginoon, naghahanap tayo ng bagong kaibigan, karelasyon, di ba, kapamilya. Na po, mga situation, yung mga bagay at sitwasyon na yun na hinahanap natin, but only Jesus satisfied us. 'Di ba? Akala natin noon hindi naman masasatisfied ni Lord, but He is. 'Di ba? He's the one who sustain you. 'Di ba po? Sa godly community na natagpuan mo ngayon at natagpuan ko ngayon. Yung pag-asa, yung healing, yung buhay. Na po? Maraming mga tao po ang hindi sumunod sa Panginoon. 'Di ba? Kinausap niya rin po yung mga disciple noon, 'di ba? Kaya nga po anong tanong niya sa mga disciple noon? Anong sabi niya? Are you going to turn back to? Kayo din ba tatalikod sa akin? Kaya napakahalaga po, ikaw. Yun po yung tanong sa'yo ng Diyos, 'di ba? Ikaw ba at ako tatalikod din ba sa Kanya? Amen? Yung ibang disciple po sumagot sila na hindi, hanggang kamatayan. 'Di ba? Pero ni-rebuke siya ng Diyos. 'Di ba? Ikakalulumo ko ng 3 beses. Kaya mag-iingat po tayo sa bawat salita na sasambitin na ating mga bibig. Ano po? Tinatandaan po ng Panginoon yan. Na lagi natin sabihin, biyaya po ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon na nawa makasunod ako hanggang dulo. Biyaya ng Panginoon na hindi ko siya talikuran. No, it helps. It helps po kaysa magmayabang tayo, sabihin ng bibig natin na kahit anong mangyari sa akin, hindi ako bibitaw sa Diyos. You never know.
Hindi mo alam. Kasi ang kalaban naririnig yung sinasabi mo, talaga ba? Sige nga, susubukan kita. 'Di ba? Talaga ba? 'Di ba? Sige nga, bibigyan kita ng ganitong pagsubok. Tingnan ko kung hindi mo ikalulu si Jesus. 'Di ba? Paano pag nakaranas ka na ng matinding sakit, matinding kahirapan? 'Di ba po? Do you think, 'di ba, yung lahat ng pamilya mo nagkasakit na, hindi mo maipaliwanag kung anong nangyayari sa buhay mo. Are you still with Jesus? Will you still believe? 'Di ba po, pag dumaan ka na sa ganung mga pagkakataon, kaya nga po, wag natin ipagyabang ang bukas. Sabi nga ano, biyaya po talaga ng Panginoon talaga ang magpapalakas sa atin at magpapatibay po ng paniniwala natin sa Panginoon. Nabuhay po siya sa ating buhay. Kaya nga po maraming tumalikod sa Panginoon noon kasi pag sinubukan na sila, o sige, ibenta mo yung kayamanan mo. Di ba? Di, pamigay mo yung kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Sandali lang po, Lord. Lilibing ko muna yung ay magulang ko, sabi niya. Di ba? Bago ako sumunod sa'yo. Meron tayong mga comfort zone. May mga bagay tayo na hindi pa nasusurrender sa Panginoon kaya hindi tayo makasunod. Yung iba po may secret sin pa. Kaya hindi tayo makasurrender sa Panginoon ng buong puso. Pero ang sabi ng Lord, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pagkatao mo. Diba? Kaya bawat isa sa atin, lagi po nating siya sa atin. Ano po yung ating sarili. Kasi ang tanong ng Panginoon, will you turn back to? Kasi disciple ka na ng Diyos ngayon eh. Tatalikuran mo din ba ako? Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin na mapatatag natin ang ating paniniwala po, at kaalaman kung sino si Jesus sa buhay natin. Dahil alam niyo po, yung points natin dito, sometimes you will have to choose to follow Jesus even it doesn't make sense. Dahil siya ang bread of life, no? Susundan mo si Jesus kahit hindi mo alam yung dahilan. Susundan mo si Jesus kahit hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo sa bukas. Maniniwala ka na siya ay Diyos kahit hindi mo alam. 'Di ba? Kung anong pwedeng maganap sa iyo, sa pamilya mo, sa mga anak mo at sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Yung mga frustration natin, yung mga possibility, yung mga sitwasyon, will you still surrender your life? Yung sitwasyon na mangyayari, even it's go hard. Life is not easy, kapatid. Hindi po madali ang buhay sa mundong ito. Kaya nga po, even yung disciple, no, nag-gathered sila. Diba po? Ano po sabi sa John 14, 1 hanggang 7 po? Pabasa po sa Tagalog. John 14 po, 1 hanggang 7. Amen. No? John 14, verse 1 up to 7. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Amen. Amen. So praise God. No po?
God, si Jesus dito, hindi niya lang sinasabi sa mga disciple niya, na dadaan sila sa mga pagsubok. Natatalikuran mo ba ako? Kaya sinabi ni Lord na He will be our comforter. Bakit po? Hindi lang niya tayo i-comfort. Sineset niya tayo sa deeper truth. Kaya ngayon po, gustong malaman ng Panginoon sa kanya, sino ba ako sa iyo, anak? 'Di ba? Ano ba ang pagkakakilala mo sa akin at paniniwala mo sa akin? Sino ba ako sa buhay mo? Kailangan nyo pong know and believe. Know and believe Jesus is different. Kapag kilala mo yon, hindi mo yung tatalikuran. Kaya gusto ng Lord, madig pa tayo. Maging malalim po yung ating pag-uunawa at pagkakilala sa Panginoon. He's not just a man. Hindi lang siya basta tao na nagsalita. Sinabi niya siya ang katotohanan at siya ang buhay. Siya din ang daan, kapatid. That is Jesus. Diba? I am the truth, the way, and the life. Yan po yung point natin. I am the truth, the way, and the life. Diba? Only by Him. Only by Jesus. That is Jesus. Who is Jesus? He is the way, the truth, and the life. Hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Only by Jesus. Siya ang salvation. Diba? Walang makakarating sa Ama maliban sa Kanya. At wala rin makakarating sa langit kung hindi kay Jesus. Not because of your earning. Hindi dahil sa mga naiipon mong kayamanan sa mundong ito, ang way of salvation mo or to go back. O to go back to fix. Kung ano yung mga ginawa mong masama noon. Nababalikan mo para i-fix. Hindi po yun. Hindi yun ang daan ng katotohanan at buhay. Only by Jesus. Kaya kung ikaw nagigilt ka dahil sa mga ginawa mo noon, pinatawad ka na ng Diyos. Gusto niyang sabihin sa'yo na, anak, kalimutan mo na yung nakaraan mo. Diba? Harapin mo yung pinapakita ko sa'yo ngayon, yung way na pinapakita ko sa'yo, yung katotohanan na pinapakita ko sa'yo, na pinatawad na kita, nilinis na kita. Ano man ang nakaraan mo, you are new creation. Bago ka na. Amen? Hindi yung nakaraan mo ang magdi-define kung sino ka. Kung dati ka mangkukulam, dati ka nangkukulam, dati ka nagpapakulam. Diba po? Hindi yun. Hindi yun dati kang nangangalunya, dati ka magnanakaw, dati ka mamamatay tao. Hindi po yun ang nagdi-define sa'yo kung sino ka ngayon. If you believe in Jesus, He is the truth, na pinatawad ka na niya, na nilinis ka na dahil nagsisi ka ng buong puso mo sa iyong mga kasalanan. He is the way para magkaroon ka ng salvation, hindi yung mga bagay na ginawa mo, kundi dahil sa Panginoon na pinaniwalaan mo. At He is the light na nagsusustain sa'yo, hindi yung mga bagay na ginawa mo noon o yung mga kasalanan na nagawa mo. Hindi yun na nagsusustain sa'yo ngayon. Only Jesus is the bread and the life. Only Jesus sustain your life. Only Jesus have salvation, way, and truth. Amen? Hindi po yung mga bagay na ginawa mo. Kaya napakahalaga po, natatayo ka sa harapan ng Panginoon dahil alam mo. Hanggang wakas, diba, mananampalataya ka sa Kanya dahil alam mo, it's only Jesus. You don't have to pay back, kapatid. Wala kang dapat bayaran sa Diyos. Makasalanan ka palang, minamahal ka na niya. Makasalanan ka palang, pinatawad ka na niya. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan para makatayo ka sa harapan ng Diyos. Yun yung sinasabi niya sa'yo. Ano man yung nagbibigay sa'yo ng guiltiness sa buhay mo ngayon, anak, wala akong pakialam doon. Ang gusto ko, nandito ka na. Bumalik ka na. Diba? Yung dating patay, nabuhay na mulit. Amen? Nabuhay na ulit, bumalik na sa Ama. Dalawang kamay pa po tayong yayakapin ng Panginoon. It is very simple, mga kapatid. Believing ang nagbigay sa atin ng extension sa Panginoon para magkaroon tayo ng righteousness. Wala kang in-earn sa righteousness, kapatid. Ang ibig sabihin po ng righteousness, hindi dahil matuwid ka. Kailangan nyo pong unawain yung salitang ito. Ang righteousness po is the standing of Jesus sa harap ng Panginoon. Hindi yung standing mo sa harapan ng Ama. Palalimin nyo po yung inyong knowledge, yung wisdom at understanding ninyo. Kailangan nyo itong maunawaan. Hindi ka nakatayo at tatayo sa harap ng Diyos dahil righteous ka. Dahil kahit anong gawin mo, kapatid, bawat araw magkakasala ka at magkakaroon ka ng lacking sa harap ng Diyos. You cannot perfect your day. Kahit sabihin mo na Kristiyano ka.
Ang righteousness po, tumatayo ka sa katauhan ni Jesus Christ dahil nakipag-isa siya sa'yo. Yung righteousness niya nasa iyo. Kaya kung piling mo, pinagtatrabahuhan mo, kapag gumagawa ka ng ministry, nagiging kalugod-lugod ka sa Diyos, nagkakamali ka. Kung palagay mo, binabayaran mo yung kaligtasan, kung bakit mo tinanggap, nagkakamali ka. Ang righteousness are your standing in the position of Jesus, kaya ka tinatanggap ng Ama sa Langit. It's only by Jesus, hindi dahil sa mabubuting mong gawa. You are standing in the position of Jesus. Magkaiba yon sa righteous ka. Unawain niyo pong mabuti. Maraming tao sa mundong ito ang nagsasabi, pinagtatrabahuhan mo ang kaligtasan. Hindi. Nagiging righteous ka because of Jesus kasi nakipag-isa ka sa Kanya. At ang taong tunay na nakipag-isa sa Panginoon, takot gumawa ng kasalanan. Hindi na po nakababad sa kasalanan o pabalik-balik sa kasalanan katulad ng baboy at aso. That's the difference. Kung bakit tayo makakaharap sa Diyos, it's only one way. It's only by Jesus. Yun po ang extension ng righteousness ng Diyos. By your faith, sabi nga po, ito yung extension ng inviting ng Diyos. Ini-invite ka niya by faith to please Him. Iniimbitahan ka ng Diyos, ikaw at ako, para sa iyo at para sa akin, yung imbitasyon na yon, para sa lahat ng tao, for God so loved the world. Pero sa lahat lang ng tutugon. Sa lahat ng makakarinig ng tinig ng Diyos, my sheep hear my voice. Nung nabuhay po si Job, nung nabuhay si Noah, wala pa pong Bible, mga kapatid. Hindi Bible ang nagbigay ng kaligtasan sa iyo at sa akin. Kahit yakapin mo ang Bible mo ng buong magdamag, hindi ka maliligtas ng Bible mo. Only Jesus. The Bible is pointing to Jesus. Only Jesus. Yung Bible mo binabasa mo kasi you have to know Jesus deeper. And know the truth that He is the way, the truth, and the life. Pero hindi ang Bible mo makakapagligtas sa'yo. The Word become flesh. At si Jesus yun. Kailangan mo lang magbasa, to know, kasi ang Bible na yan nakapoint kay Jesus. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, pinapakita lang ng Bible mo that it's only the Messiah. Only Jesus is the truth. Only Jesus is the way and only the life. At ang Bible na yan ang magpapakita sa iyo ng katotohanan because that is the authority. Sinulat ng mga tao, ginamit niya yung mga tao para makarating sa atin yung gospel. Amen? Kaya mo inaaral. Kaya natin inaaral yung Bible. Pero kapatid, kahit yakapin mo yan, hindi yan na makakapagligtas sa'yo kung hindi mo tinanggap at nagkaroon ka ng tamang relasyon at tunay na pagtanggap sa Diyos. Wala kang salvation. Kahit mabasa mo pa yan, lahat ng Pariseo, binasa nila yan. Pero nakilala ba nila ang Messiah? Hindi dahil marami kang alam sa Bible, maliligtas ka. Kung hindi naman nakita sa'yo yung bunga. Kung di ka naman totoong nakipag-isa. Kung di ka naman talaga nabago. At di mo naman siya tinanggap at nakilala. Amen? Know the difference na po, between ng kaalaman mo at spiritual na karunungan ng Diyos. So our faith is nag-e-extend to ng invitation sa'yo at sa akin. I am the true vine, sabi ng Panginoon. John 15:1-8 po. Pakibasa nga po. John 15:1 hanggang 8. I am the true vine. Last na po yun. Amen. Amen, no? Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi manatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo
magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong maggagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi manatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, hinahagis sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. At verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano po? I am the true vine, sabi ng Panginoon. So dito po, ginamit ni Jesus yung analogy to produce fruit comes into the connecting in Him. No? Kaya ka nakakagawa ng mga bagay dahil may connection ka na sa Diyos. Because of the relationship, di ba po, nakakagawa ka na, nakakapag-produce ka na ng fruit. Di ba? Ng bunga. At napakahalaga po nun. Kaya hindi po sa gawa mo, no? Nagagawa mo to because of Jesus. Dahil binabago niya yung puso mo, binabago niya yung isip mo. Dahil naniwala ka na siya ang Diyos, sinusunod mo siya. Diba po? Nagiging bahay mo na. Naging tahanan ka at naging bahay ka ng Panginoon. Kaya lahat ng ginagawa ng mga taong nasa tahanan ng Diyos, yun na rin ang gagawin mo. He empower us for the glory of God. Ine-empower ka niya hindi para sa glory mo katulad ng mundo, kundi para maparangalan ng kanyang Ama at ganun din ang Panginoon. No po? Sometimes, yung ibang tao, yes, you can follow, pero hindi lahat ng nagpa-follow po. No? Hindi po lahat ng nagpa-follow, nagpo-produce ng bunga. Amen? May mga tao pong pakitang tao, at alam po ng Panginoon yun. No po? You can follow, yes. Maraming nagsasabi na sila ay alagad ng Diyos, but they don't produce fruits. But they don't produce fruit. No po, yung siyam na fruit lang po yun, no? Siyam na katangian. Sumusunod sila, pero hindi sila nakikitaan ng bunga. Kumpara po sa nagpapalo ka while producing the fruit to glorify Him, that's the difference between the believers, diba, at may connection sa Diyos, sa nagpapalo na walang produce na bunga. Amen? Kaya ang totoo pong anak ng Panginoon, amen, they are following while producing the fruit, not only to glorify Himself, but to glorify God. Amen? Some people po, hindi nila nakikita their characteristic and the value of God in their life. Hindi nila nakikita yung character ng Jesus, bulag ang mga mata nila. At kaya hindi nila mapahalagahan po ang kanilang mga buhay. Kaya nga may mga tao na nagpapakamatay. Because why? They don't know their identity sa harap ng Diyos. They cannot identify their life. They believe in Jesus and they are Christian, but their commitment is not about how God lives. No? May mga tao po na naniniwala at nagsasabing Kristiyano sila, pero yung commitment nila hindi to about sa Panginoon. No po, how many people don't know Jesus? No, ilan sa mga tao ang hindi kilala ang Diyos? Kaya ikaw at ako ang tanong po sa atin, do you live in the way that honors Him and give glory to Him? Nabubuhay ka pa para parangalan ng Diyos at i-honor siya? Because we believe and know Him? Dahil kilala mo siya, dahil naniniwala ka sa Kanya. Diba po? Do you live the way that honors Him and give glory to Him because we believe and know Him? Napakahalaga nun. There's people believe but not lead in love and obedience to God. Marami pong taong naniniwala sa Diyos pero hindi sila nagmamahal at hindi po sila nagiging obedient sa Diyos. They're abusing the grace.
and they are disobedient, no po, while reading and know the word. Kahit binabasa nila ang Bible, no po, nagdi-disobey pa rin po sila. Kaya napakahalaga po na nagmamahal tayo sa kapwa natin kasi ito po yung produce ng bunga. Because you know Him, because you obey Him. Na po, hindi ka nagiging mabuting disciple dahil nagbabasa ka lang ng Bible. Kasi kung hindi mo to na-apply at di mo nadidisiplina yung sarili mo, hindi ka nagmamahal sa ibang tao, you don't forgive other people, you don't share gospel, paano mo nasasabi po na you know Him? Hindi dahil marunong tayo magsalita ng salita ng Panginoon, kilala na natin siya. Marami pong nagtuturo. Ano po, minsan nga pati sarili na nila, tinuturo na nila na sila na ang Diyos. Napakahalaga po to know na God, ang pag-ibig. Di ba po? Mahalaga na malaman mo. It's good to know God. Mas mahalaga po na malaman mo na ang Panginoon hindi lang po siya Diyos. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Na po? Kaya nga sabi niya, kung nagmamahal ka sa Kanya, nag-o-obey ka sa Kanya. Hindi lang kilala mo siya, hindi lang alam mo yung pangalan niya. Sabi niya po sa John 15:10, pabasa po sa Tagalog, if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I keep my Father's commandments and abide in His love. Pabasa po sa Tagalog, John 15:10 po. Amen. John 15:10. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sabi po ng John 15, Mangpas. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Amen. So, ang tanong po sa atin, do you live your life connected to God? Totoo bang nabubuhay ka na may connection sa Diyos? Kasi kung totoong nagmamahal ka, sumusunod ka. Kung totoong nagmamahal ka, hindi mo inaabuso yung grace ng Panginoon. Kung totoong kilala mo siya, nagmamahal ka sa ibang tao. Kung totoong tinanggap mo na siya sa buhay mo, nakapagpatawad ka na. Kung totoong mahal mo siya hindi lang sa salita, kundi sa isip, sa salita at sa gawa. Kung totoong mahal mo siya, nagpapasakop ka sa commandment niya. Takot ka sa Kanya. May takot ka sa Kanya, may banal na takot ka sa Kanya. So, do you live your life connected by God? Can you imagine your life? Na-imagine mo ba yung sarili mo na you are fully connected in Him? Na pinapalo mo yung katotohanan, yung action mo, nakikita yung difference. Na po, nakikita ng difference ng ginagawa mo dati sa ginagawa mo noon. Nakikita ba yung difference ng action mo sa eskwelahan, sa pamilya mo, sa buhay mo? Because following Jesus is a decision. Kung totoong kilala mo ang Diyos sa buhay mo, kailangan mo magdesisyon na sumunod sa Kanya. Enable po na makasama niya tayo at hindi tayo maging sanga, na kapag hindi tayo namunga, pwede niya rin po tayong putulin at itapon sa apoy. Purihin po ang Panginoon. Nawa po mas lalo pang lumalim yung inyong kaalaman na He is the bread. He is the life sustainer. He is the way, the truth, and the life. No po? Napakahalaga po na malaman natin to believe and know Him as Jesus. Hindi lang sa pangalan, kundi makita po sa gawa natin, sa isip natin. Amen? Sa puso natin. You are not just listener. You are doers. Kaya may apply po nawa natin yung ating mga pinag-aaralan. No po, na hindi lang to linggo-linggo na naririnig natin. Know and believing who is Jesus is. Because it's the beginning of eternal life. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Let's do everything po for God's glory. No po, lahat ng ito ginagawa natin, nagpupuyat tayo para hindi to mawalan ng kabuluhan. Dahil sabi ng Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng ginagawa mo basta para sa Kanya at para sa Ama. Dahil kung kinikilala mo siya, susundin mo siya. Amen? At magkakaroon ka ng takot sa Kanya.
Let's pray. Heavenly Father, we praise you. Patuloy namin, Panginoon, itinataas ang pangalan mo sa bawat buhay namin, Ama. Na makita ang bunga, Panginoon, na makita nila ng mga taong katotohanan dahil sa mga bunga na nakikita sa amin. Dahil sa pagsunod namin at sa takot namin sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, Ama, lalong napapatatag at napalalalim ang aming mga kaunawaan patungkol sa iyo. Salamat na ito'y magiging dahilan, Panginoon, at sapat na dahilan para mabuhay kami. Dahil ikaw ang life sustainer. Ikaw ang buhay, ang katotohanan, Panginoon, at ang daan. Walang iba, Panginoon, kung hindi sa iyo. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay, Panginoon. At apart from you, we cannot do nothing. Kaya Lord, we thank you for you are our God, our Savior, Panginoon, our Lord. Salamat po, Ama, sa wisdom, knowledge, and understanding. Purihin ka, dakilain, lalhatiin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Ama, nawa hindi ka lang namin kailangan dahil sa mga bagay na kailangan namin. Kundi makita namin ang buhay namin na mamuhay na katulad mo, Panginoon, at mabuhay kasama mo hanggang sa muli mong pagdating. Madatnan mo kaming may katapatan, Panginoon, katulad kung paano ka naging tapat sa iyong Ama. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, at gabayan mo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy na makikiisa at gagabay sa amin, comfort sa amin, tutulong sa amin. Purihin ka, Ama, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Salamat po, Sister Bev, sa napakagandang mensahe.